Magandang araw sa inyong lahat mga tunay na kapatid kay Kristo at hindi pa. Kumusta na po kayo? At ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa paano makikilala ang tunay na Kristiyano, ang tunay na sa Diyos, maka-Diyos. Totoo ba siyang may Diyos? Totoo ba siyang nagmamahal sa Diyos? Totoo ba siyang tagasunod ng Diyos? Totoo ba siya na yung may Diyos, may maka-Diyos, may takot sa Diyos? Ay mga ganun. Totoo ba siya na godly? O hindi? O hindi siya, o hindi ang isang tao tunay na Kristiyano o maka-Diyos? Well, sa mundo ingat tayo, sabi ng Biblia, meron talagang antikristo. Hindi yung antikristo na darating sa panahon na si Kristo ay kakalabanin o magpapanggap siyang si Kristo siya sa huling sandali ng mundong ito. Meron pa ring binabanggit na mga yung antikristo na hindi nananalig na si Kristo ay siya yung Diyos na namatay sa krus, na nagsakripisyo, dumating sa lupa galing sa langit. At siya ay namatay sa krus, gampanan ang pagtutubos ng kaluluwa ng mga taong gustong papaakay sa kanya. Yung gusto, dahil baka akaalam ng tao na matay sa krus, iligtas ng lahat ng tao. Hindi pa ho. Merong tasking o gagawin yung mga magpapasakop sa kanya, kung magpapasakop ng totoo o hindi. Kung mababaw ay nako, hindi kinikilala ni Kristo yun. Kung double-minded, hindi kinikilala. Kung nagpapatuloy sa kasalanan, hindi kinikilala. So, yun ay ilang mga bagay na tinutukoy ng Biblia. Well, hindi ho lahat ng makakausap natin na may Diyos sa bibig, may simbahang hinahawakan o may gawaing hinahawakan ng maka-Diyos, o hindi lahat ng gumagamit ng Biblia, hindi gumagamit ng Kristo sa kanyang bibig o sa pangangaral niya, ito tunay na Kristiyano, tunay na maka-Diyos. Sa Biblia, ang Kristiyano ay yung mga taong tinawag sa New Testament na sila ay tagasunod kasi ni Kristo. At ang Kristiyano ay siyempre yung nakipag-isa, o isa rin yung ang tunay na kahulugan sa Biblia ay yung tunay na nakipag-isa nakipag-isa kay Kristo o follower ni Kristo. Hindi yung tagasunod na naglalakad lang. Hindi yung fans lang siya. Diba? Kumisa sa ating bansa o dito sa mundo, pag fans ka ni Shakira, diba? Fans ka ng sex bomb. Bakit yung ba na halimbawa ko? Fans ka ng F4, diba? Mga ganun. Fans. Pero yung iba, dying hard sila. Diba? Meron bang mga fans na handang mamatay para sa kanilang iniidolo? Meron din namang iniidolo si Kristo. Yun talagang they die for Christ. Yung iba, diba? Ngayon, nababalitaan natin sa ibang bansa, sa Africa, Nigeria, diba? Saan? Indonesia, diba? Yung nape-persecute sila, diba? Hindi nila kinakaila si Kristo. See? The kind of faith, yung iba namang sa ibang bansa katulad na ating bansa, mas magpasalamat tayo, hindi natin dinadanas sa mga persecution na dinadanas nila. Pero malay mo, dumating din dito. Pero paano natin mapatutunayan na tayo kay Kristo, hindi naman tayo dumadaan ng ganong mga papatayin tayo, ipaparenounce, i-deny natin si Kristo, diba? O yung iba'y pinatay, diba? Diba? Anong gagawin niya kapag kayong babarilin, papatayin, i-deny mo niyo si Kristo? Maraming lilitaw dyan. Maraming lilitaw na mangangaral pero ikakaila. So, paano ba hindi tunay ng Kristiyano dito sa ating mundong ginagalawan? Can we detect? Pwede bang i-detect? Yes, sabi ng Bible, madidetect natin. Hindi yung sino ka para sabihin mong hindi ako Kristiyano. Yun ang sinasabi ng Biblia.
base sa Biblia, sa bibig ni Kristo, ng mga alagad niya, alin yung peke, alin yung antikristo, alin yung hindi talaga sumusunod kay Kristo, alin yung dinidinay yung kapangyarihan ni Kristo, alin yung dinidinay yung gawa ni Kristo, alin yung binababo yung gawa ni Kristo, alin yung binabaluktot yung aral ni Kristo at ng kanyang mga alagad. O yun yung mga antikristo, yun yung mga laban kay Kristo, yun yung kaaway ni Kristo, yun yung hindi niya kinikilala, yun yung sinasabi niyang i-deny niya, yun yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kay Kristo pero nabubuhay pa rin sa pagkakasalang kinamumuhian o ayaw ni Kristo. O yun yung mga peke, yun ang mga huwad, yun ang mga tisod na kinamumuhian ni Kristo na dapat talian ng gilingang bato at saka itapon sa pusod ng dagat. Ganong katindi. O alam niyo naman ang ibig sabihin nun eh. Mahiwaga pero makahulugan, pero yun ang ibig sabihin nun. Useless. Kaya meron mga tao talaga na ikakaila, yung sinasabi ng Biblia, na ikakaila sa kanilang mga gawa yung Diyos, si Kristo, yung aral ng Diyos. Magaling sila sa bibig pero makamundo sila. O yung pagiging makamundo lang na isang tao, isa rin yun, di ba? Makakristo ka pero yung gawain mo yung makasalanan, nagpapatuloy ka sa kasalanan, yun na ho yun, siya na ho yun. Kung nasa immoral na buhay pa rin, nung tanggapin niya si Kristo, hindi niya iniiwanan. Hindi rin handang magpalago, hindi rin handang limutin talikuran ng kasalanan, hindi handang ibalik yung ginawang mali, yung kasalanang ninakaw, hindi handang ituwid yung pagkakamaling ginawa sa pamilya, sa anak, sa magulang. Hindi niya handang gawin kung ano sinasabi ni Kristo ng Diyos. Yun na yun. Diba? Hindi niya handang mahalin ang Diyos. Hindi niya handang mahalin yung kapwa niya na dapat na mahalin niya. Diba? Pero bakit yung mga makasalanan na sinasabi ng Panginoon na kamuhian ninyo? Layuan ninyo yung mga literal na mga kalaban ni Kristo. Diba? Pero ang pinamamahal ni Kristo, yung mga dapat mahalin. Kahit nga sila makasalanan, mahalin mo, pero may hangganan iyon. Kumbaga, lalayo ka rin sa kanila. But you love them, you pray for them na maligtas. Pero hindi ka makikibagay. Hindi mo ilalapit yung pamilya mo upang mahawa sa kamunduhan nila o anak mo. May klase ng pag-ibig na iuna, pag-ibig sa Diyos. Kailangan ibigin mo ang Diyos. Totoong pag-ibig, hindi peke. Totoong susunod ka, tatalikod sa kasalanan. Susundin mo pinagagawa niya, pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yun. Kung anak ka talaga ng Diyos, kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang maka-Diyos at maka-Kristo. Walang taong na kay Kristo na nagpapatuloy sa kasalanan. At mahalaga rin, kung na kay Kristo ka, may espiritu ka ng Diyos. Dahil kung wala kang espiritu ng Diyos na bumaba sa iyo, yung banal na espiritu ng Diyos na inaasahang mag-i-indwell, tatahan sa katawan mong mortals dito sa body natin. Kung wala ka niyan, ay wala ka pa kay Kristo. Yun, yung mga mahalagang bagay po yun. Yung dapat di na nagtutuloy sa kasalanan, dapat nagiging ilaw ka na pagtupad sa Panginoon, di ka na dilim, tinutuwid ang mga kasalanan. So, doon ho natin makikilala. Maaaring kumakanta, hindi lahat ng kumakanta sa Diyos tunay. May mga kantang ayaw ng Diyos dinggin, ayaw nga niyang nabibingi lang siya dahil mga ipokrito. Diba? May panalangin na hindi niya tinatanggap dahil nga may kasalanan. Diba? Hindi tunay. May mga hindi nga niya tinuturing na anak dahil hindi pa nga niya anak, hindi pa anak ng Diyos, hindi pa ina-adapt ng Diyos. Pilingero ang tao na anak na sila ng Diyos. Tapos gumagawa ng hindi gawain ni Kristo. Gumagawa ng laban kay Kristo. Pero ang turing nila, anak nila, karapatan nila yun. Pero sabi ni Kristo, pagdating ng paghuhukom, maraming magsasabi sa kanya, nangaral, nagpalayas ng demonyo, maraming ginawang bagay sa pangalan ng Diyos ni Kristo. Nagpagaling na may sakit, sila ay nag-ala propeta. I-deny niya, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Bakit? Mapaggawa kayo ng masama. See? Sabi niya, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama sa langit. Tinutupad niyo ba? Yung konti lang. Ito pa rin niyo lahat.
Eh, pwede ba yung konti na lang? Eh, bahala kayo sa buhay nyo. Kaya maraming tao na walang espiritu ng Diyos, alam nyo ba kung bakit? Hindi sila tumutupad sa kalooban ng Diyos. Hindi rin sila lumalayo sa kasalanan. Bakit walang indwelling? Eh, required yun eh. Sa kaligtasan din na yung indwelling, bababaan ka. Ang requirement na first step ng pagtanggap sa Panginoon na kaligtasan ay yung pagsisisi. Tunay, hindi rin yung pwede yung hindi tunay. Yung tunay na pagtanggap kay Kristo, yung tunay na pagtalikod sa kasalanan, tunay na pagpapabautismo sa tubig bilang kapahayagang ina-announce mo sa tao, dinedeclare mo na ikaw ay patay na at ikaw ay hindi na babalik dyan sa kasalanan, si Kristo na susundin mo. Tapos ang makikita nila, yung kamunduhan mo pa rin, kayabangan mo pa rin, makamundo, makuha mo lang yung mundong ito, nagnanakaw ka, nagkukurap ka, nag-aangkin ka ng lupa. Hindi mo binabalik yung dapat mong ibalik. Hindi mo tinutuwid yung maling buhay mo. Tinuloy mo yung kasalanan. Hindi kinikilala ni Kristo yung ganon. Kaya nga maraming grupo dito sa mundo. Ang alam nila may krus. Lahat papuntang langit yan. Lahat may Biblia papuntang langit yan. Tingnan nyo yung buhay. Okay? Halimbawa, mga gawain, simbahan, tingnan ninyo yung aral. Aral ba ni Kristo ng mga alagad yan? Kung hindi, yung iba naman, may aral naman ni si Kristo sila na tama. Yung iba naman, kaya nga lang, may kasamang mali. Bakit papaniwalaan yan? Lumayo nga kayo dyan. Baluktot gusto mo yung chapsuy, yung pinakbet, halo-halo yung aral. Just because may magandang simbahan. Ang tanong na ituturo yung relasyon sa Diyos, yung kabanalan, paglayo sa kasalanan, upang matamo mo ang tunay na kapayapaan, tunay na katagumpayan. Yung iba, chapsuy. Kaya hindi rin, pag uwi ng bahay, walang kapayapaan, walang katagumpayan. Walang makita sa buhay, walang espiritu ng Diyos. Pero sa loob ng iglesia, very active. Tingnan mo rin sa bunga ng kanyang mga anak ng pamilya, pinaniniwalaan ba, ginagalang ba? Yun sinasabi ng Bible. Kung hindi ginagalang, ibig sabihin walang Diyos yung magulang. Merong pangangaral nga na sabi niya, kaya daw nagsasabi ng magulang na sana hindi ka nalang ipinanganak, sabi raw niya sa anak. Baka naman daw hindi kasi nakikita ng mga anak yung dapat nilang sundin sa magulang. Kaya nasasabi ng magulang na hindi ka na sana isinilang. Kaya wag nyo sisihin daw yung magulang kapag sinasabi ng magulang na ganon sa mga anak nila. Hindi na sana kita hindi ka sana binuhay o isinilang sa mundo. Dahil ang tigas daw ng ulo ng anak, kaya pinagsasabihan, kaya nakakapagsalinta ang magulang, naririndi ang magulang sa kasamaan ng anak. Kaya wag daw sisihin ng anak. Sa totoo lang, maling aral ho yan. Bulok na aral din yan. Kaya nagkaganyan ng mga anak kung anong masamang nakikita sa magulang. Isang masamang ginagawa ng magulang o dalawa o tatlo na mayroon siyang ginagawang makadiyos, pero nakikita ng anak niya ang karumihan ng magulang at hindi tunay na pagsunod kay Kristo. Hindi rin niya susunod kay Kristo. Baka mas maging masahol pa yun dahil nakikita niya ipokrito si magulang Yun ang dahilan kaya hindi sumusunod ang mga anak. Kaya rapist ang anak, rapist ang ama. Hindi man rapist ang ama, magnanakaw ng lupa ang ama, magnanakaw ng mga bagay bantay sa lakay. Di yung anak rapist, bukaka. Hindi nga bukaka ang magulang, hindi nga pa-sex kung kani-kanino. Pero, nanloloko. Mga angkin ng lupa, ng ipinagkatiwala, halimbawa, ng simbahang ipinagkatiwala, inangkin na nila, naging gahaman sila, ang sasama pa ng buhay. So kaya ang anak, nagiging madumi rin ang buhay sa ibang bahagi, ibang bagay naman. Kaya, kapag ang mag-anak hindi sinusunod ang magulang, ibig sabihin walang nakikitang Diyos, walang espiritu ng Diyos yung magulang. Ganun lang yun. Kung makamundo ang magulang, nagiging makamundo sa iba't ibang kapamaraanan ng anak at nagiging malala pa, pumapatay pa. Pinapatay pa yung magulang. Minsan ganun, nagpapatayan sila. Hindi ko mo may simbahan, may mga ngaral, may tinapos sa makamundong Bible School, tunay na pastor, tunay na mga ngaral. Hindi ho.
tunay na ministro, tunay na evangelist, tunay na obispo, bishop, mga ganon. Hindi sa buhay. Isa na yung nakikita ng mga anak niya, si Kristo sa buhay ng magulang niya. Hindi yung sign yung mayaman, yung putok-batok, makinang na mga maalahas sa leeg na nangingintab, o sa mga singsing, o may kotse, o may magandang bahay, tunay na lingkod ng Diyos. Ang dami yung ganyang garapala, mga magnanakaw talaga, mga korap mga nagkaroon sila ng bagay sa mundo dahil korap sila, dahil sila ay pinagkaperahan ng gawain din ng Diyos sa mga abuluyan. Di ba? Marami yung ganyan. Kaya sinasabi ni Kristo, hindi yan ang katunayan ng tunay na may Diyos. Yung sa dami ng yaman nila, hindi. Si Kristo nga hindi nagpayaman, yung mga alagad niya hindi nagpayaman Simple lang, yung aral na Kristo ng Diyos, yan dala nila, yun lang. At may espiritu sila ng Diyos, may kapangyarihan sila na mangaral, magpalayas ng demonyo, tunay silang sinasagot ng Diyos kahit wala silang pera, dahil hindi sila nagugutom, hindi sila ginugutom ng Diyos kasi ang Diyos ang provider nila at sinusunod nila kasi lahat ng gusto ng Diyos. Ganon din sa mga pamilya na hindi man nagpayaman, hindi man sila naging mayaman sa tingin ng mundo, pero ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Hindi nga sila makamundo, hindi nila kailangan ng kayabangan, ng kayamanang ipapainggit sa kabat sa mga kaprobinsya, hindi. Pero may Diyos sila at may relasyon sila at may kaligtasan sila. May buhay na wala hanggan sila. Yun ang pinakamahalaga. So, iba kasi yung pamantayan ng mundo kung paano mo malalamang tunay na anak ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos yan, na tunay na Kristiyano yan. Iba rin yung pamantayan ng Kristo. May tunay na pagsunod, may kabanalan, paglayo sa kasalanan, tunay na hindi na siya makamundo. Meron man siyang binibigay talaga ng Diyos ng mga material o kayamanan, pero lahat yan ginagamit niya sa Panginoon, hindi pang sarili yan. Hindi nagyayabang pati yan. Ang lagi niya pinagyayabang yung Diyos. Hindi yung ginagamit niya yung Kristo o salita ng Diyos para magkamal ng kayamanan, mag-alabundat hanggang ma-high blood, mamatay, maluho sa buhay, makamundo ho. Tapos namatay siya dahil sa katakawan sa mga pagkain, walang disiplina sa katawan. Hindi ho maka-Diyos yan. Makamundo pa rin ang buhay. Kaya marami hong mga ganyan. Tingnan niyo yung buhay. Tingnan niyo yung aral. Tingnan niyo yung mga alagad niya. Tingnan niyo rin kung yung mga alagad niya ay makakambing. Kung kambing, hindi maka-Diyos yan. Kung mga tupa sila na nabubuhay sa katuwiran, kabanalan, paglayo sa kasalanan, pagsunod sa Diyos, hindi sila makamundo. Ay talagang mayaman man sila, hindi makikita makamundo, hindi nagtatangi, mahal, mahirap, mayaman. Tunay silang tupa na mayaman nga lang. May tupa naman na mahirap, pero makikita mo yung bunga ng Espiritu sa buhay nila, yung kabaitan nila, kabutihan nila, pag-aakay nila, tunay na hindi sila ipokrito, tunay na mararamdaman ng Diyos sa kanila, ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Ayun ang mga sign na tunay na kay Kristo. Tunay na mahal ang Diyos, hindi yung mahal lang ang Diyos paglinggo. Tunay sila pinakikilala si Kristo hindi lamang paglinggo. Tunay na nagpapatotoo hindi lamang paglinggo sa kapilya o simbahan. Tunay na naglilingkod hindi lamang tuwing linggo. Tunay na ang bunga ng pag-ibig, ang ugali, ang kabaitan ng bunga ng Espiritu nasa labas. Hindi socialization ang gawain. Kasi may mga gawaing socialization lang, payabangan lang, mga labasan ng talento, sisihan lang ng kasalanan, pero paglabas makamundo. Yun ang hindi Kristiyano, yun ang hindi tunay na tupa ni Kristo, yun ay mga kambing, yun ay wala pang relasyon. Kasi paglabas nila walang espiritu ng Diyos, walang katuwirang kabanalan, paglayo sa kasalanan. Pero yung mga tunay, dala hanggang labas. Tunay sa loob, tunay na kilala, may takot sa Diyos, tunay may relasyon sa Diyos, tunay na ginaganap ang kalooban, ang nais, ang aral ng Diyos.